Magandang umaga sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong talakayan naman ang ating malalaman sa araw na ito. Ngunit bago natin formal na simulan, ay inaanyahan ko ang lahat para sa ating panalangin. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Bago kayo umupo ay pakipulot ng inyong mga kalat at pakiayos na rin ang inyong upuan. At Class Bidol, maaari ko bang maitanong kung mayroon bang lumiban sa ating pagkikita ngayon? Mabuti naman kung wala, dahil lahat kayo ay makakatanggap ng 10 puntos. Kamusta na ba ang lahat? Nagalak akong marinig kasi nasa mabuting kalagayan kayong lahat. So, class, noong nakaraang pagkikita ay tinalakay natin ang pangungusap. So, sino ang makapagbibigay ng kahulugan ng pangungusap? Yes, binibining Padre Lanan. So, tama. Maraming salamat, binibining Padre Lanan. So, ang pangungusap o sentence sa wikang Ingles raw ay nagsasaad ng isang buong diwa. At ito rin ay may patapos na himig sa dulo na nagsasaad ng isang buong diwa o kaisipang nais ipaabot sa mga mambabasa. So, ang pangungusap rin ay madalawang uri. Ito ang simuno at ang panaguri. So, sa simuno, ito ay tumutukoy sa mga pinag-uusapan sa loob ng pangungusap. Habang ang panaguri naman, ito ay yung inilalarawan o nagsasaad tungkol sa paksa. Naintindihan ba, class? So, maraming salamat. So, tayo magsimula sa ating bagong aralin, maglaro muna tayo ng isang masayang gawain na tinatawag na mystery word cards. So, may ipapakita ako mga cards na may mga clue. Maaring emoji, larawan o bugtong. Kailangan ninyo itong hulaan kung ano ang tinutukoy sa bawat clue. Paunahan ng pagsagot dahil ang unang makakakuha ng sagot ay may kalakip na puntos. Naintindihan ba ako, class? So ngayon, simulan na natin ang ating ito ang unang clue cards na aking ipapakita. So, mag-isip kayo ng mga posibleng sagot sa clue cards na ito sa loob lamang ng 3 segundo. Batay sa ating nilaro kanina, ano ang inyong napansin? Ano ang inyong masasabi sa mga clue cards na aking pinapahulaan kung ano ang posibleng sagot? Okay, maraming salamat. So, ang naging laro natin kanina ay mayroon pa rin kaugnayan sa ating paksang tatalakayin ngayon. Ngunit bago natin formal na simula ng ating talakayan, ay nais ko munang basahin natin ng sabay-sabay ang layunin. So, narito ang aking layunin sa araw na ito. Saan ba ang ating layunin? Naway makamit natin ito sa katapusan ng ating aralin. So, ngayon, ang ating paksang tatalakayin ay patungkol sa uri ng pangalan, ang konkreto at di konkreto. Ngunit bago tayo dumako sa mga uri, ay alamin muna natin ang kahulugan ng pangalan. So, sa palagay ninyo, ano nga ba ang kahulugan ng pangalan? Ginoong Ivan. Salamat. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok, lugar o pangyayari. At tinatawag rin itong noun sa Ingles. So, narito ang mga halimbawa ng pangalan.
So, naintindihan ba ang pangalan? Mabuti naman kung ganon. So, ngayon, dumako na tayo sa mga uri ng pangalan. So ang unang uri ng pangalan ay ang konkretong pangalan. Ang konkretong pangalan o concrete nouns ay tumutukoy sa mga pangunahing material o mga bagay na maaaring mahawakan gamit ang ating limang pandama o five senses. So una ay ang paningin, pangamoy, pandinig, panlasa at pansalat. So ibig sabihin na ang konkretong pangalan daw ay tumutukoy sa mga bagay na may tiyak at konkreto na kahit ng bahay, kotse at paaralan. So narito ang mga halimbawa ng konkretong pangalan. So maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng konkretong pangalan? O Binibining Melissa. Magaling, Binibining Melissa, dahil ang iyong sagot ay napakatama talaga. So, ngayon class, naintindihan na ba ninyo kung ano ang konkretong pangalan? Mabuti naman kung ganon. So, ang pangalawang uri naman ay ang di-konkretong pangalan o abstract noun. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pwedeng mahawakan at ito rin ay maaaring kondisyon, kalagayan, ang iyong nararamdaman o naiisip. So, ibig sabihin, ang di-konkretong pangalan ay tumutukoy sa mga bagay na may malawak at hindi tiyak na kahulugan, tulad ng kaligayahan, pag-ibig, karunungan. So, sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng di-konkretong pangalan? Yes, Ginoong Leo. Mahusay, Leo. Palakpakan natin si Ginoong Leo. So, naintindihan ba ng lahat kung ano ang di-konkretong pangalan? Mabuti naman kung ganun class. At dahil naunawaan ninyo ay ang ating talakayan ay pag may mga katanungan ay pakitaas lang yun ng inyong kamay. Kung mayroong gustong linawin ay pakitaas din ng inyong mga kamay. So may mga katanungan po ba? At ngayon, upang masukat ko kung talagang nakikinig kayo sa ating talakayan kanina, ano nga uli ang uri ng pangalan? Yes, Binibining Claribel. Magaling, Binibining Claribel, dahil nakinig ka talaga ng maayos. So, upang lubos kong malaman kung naunawaan ba ninyo ang ating tinalakay kanina, ay may inihanda akong gawain para sa inyo. At sa gawain ito, ay hahatiin ko ang buong klase sa 2 pangkat. At bawat pangkat ay bubuo ng 10 pangungusap. At sa pangungusap na iyon ay sasalungguhitan ninyo ang mga konkretong pangalan. Habang ang di-konkretong pangalan naman ay inyong bibilugan. At pagkatapos nun ay ipipresenta ninyo ito sa harapan upang malaman natin kung tama ba ang inyong mga sinalungguhitan at binilugan. Naintindihan ba? At narito rin ang ating pamantayan sa gawain ito. So, naintindihan ba ang aking panuto, class? Mabuti naman kung ganon. Maaari na kayong magsimula. Palakpakan natin ang unang pangkat. Palakpakan din natin ang pangalawang pangkat. Class, ako'y nasiyahan dahil lubos nyo talagang naunawaan ang ating mga tinalakay. Batid kong may ilan pa rin hindi lubos maunawaan, ngunit lubos ako nasiyahan din dahil majority sa inyo ay naintindihan ang ating tinalakay. Bago tayo dumako sa aking inihandang pasulit, ay gusto ko muna tanungin kayong lahat kung bakit ba mahalagang pag-aralan ang di-konkreto at konkretong pangalan. Again, bakit ba mahalagang pag-aralan ang di-konkreto at konkretong pangalan? Yes, Ginoong Eugenio. Maraming salamat sa inyong napakahusay na kasagutan, Ginoong Eugenio, dahil lubos mo talagang naipaliwanag ang pagpapahalaga sa atin kung bakit natin kailangang pag-aralan ang konkreto
at di konkreto. Maraming salamat sa iyong napakahusay na sagot. Ang pangalawang katanungan natin ay ang bilang estudyante, paano natin magagamit ang konkreto at di konkreto sa ating karanasan sa totoong buhay? Again, bilang isang estudyante, paano natin magagamit ang konkreto at di konkreto sa karanasan natin sa totoong buhay? Yes, binibining Yanson. Maraming salamat sa iyong napakaganda at napakahusay na nasagot dahil sinaysay mo talaga ang iyong mga karanasan na maaaring magamit natin ang konkreto at di konkreto. Maraming salamat. So, sa inyo rin class, maraming salamat sa inyong lahat dahil kayo ay nag-participate sa ating mga ginawa ngayon. Alam kong mayroon din kayong mga iba't ibang opinyon sa ating mga gawain, ngunit ang importante dito ay naintindihan at nunawaan ninyo ang ating paksang tinatalakay sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat dahil kayo ay nag-participate sa ating mga ginawa ngayong araw na ito. So ngayon ay inaasahan ko talagang naintindihan na ninyo ang mga tinalakay natin sa araw na ito. Nais kong kumuha kayo ng isang buong papel upang sagutan ang mga katanungan na aking inihanda. Sa loob lamang ng 10 minuto ay sasagutan ninyo ang mga tanong at maaring isulat lamang ito sa isang buong papel at isulat lamang ang tamang sagot. Naintindihan ba, class? Mabuti naman kung ganoon, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? So kung tapos na, ay pakipasa ng inyong mga papel sa harapan. Natin tatapusin ang ating klase sa araw na ito ay may mga inihanda akong baon sa inyo. Ngayon, sabay nating basahin ang ating dagdang aralin sa araw na ito. So, naintindihan ba ang aking mga panuto, class? So, mabuti naman kung ganon. So, maaari ba tayong tumayo para sa ating panalangin? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, inaalay po namin sa inyo ang aming papuri, pagsamba at pasasalamat para sa natapos naming mga gawain sa araw na ito. Salamat po sa talino at lakas na ipinagkaloob mo. Salamat po sa mga taong ginamit mo upang magawa namin ang aming mga gawain at tungkulin. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay matuto. Nawa ay maging kagamit-gamit ang mga natutunan at nagawa namin sa araw na ito. Sa pagtulong sa aming kapwa at sa ikauunlad ng aming sarili at ng bansa. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa inyo at idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So at dyan lamang nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Goodbye class.